Kagabi pa lang, may mga kumakalat na po sa social media, mga kababayan, na mga video. At kung hindi po ako nagkakamali, hanggang kaninang umaga, video pa rin po nasa social media. Pinagpepiestahan po ng ating mga kababayan. O ito ho yung dalawang video, mga kababayan, kinuha ko po para maipakita ko sa inyo. Itong unang video, mga kababayan, bagamat pinagdugtong ko po ito, yung unang video, makikita po ang isang logo ng Presidential Security Group di umano ito, mga kababayan, na nakatatak po sa isang bus na meron pong mga pulis na mga sasakyan. At yung pangalawang video naman, mga kababayan, ay mismong kuha na po di umano ito sa St. Luke's Hospital na napakarami di umanong mga pulis, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga dito sa bidyong panunuorin po natin. Lilinawin ko lamang po, ha. Hindi po ito nanggaling itong bidyong ito. Hindi po ako ang nag-post nitong bidyong ito. Alam niyo naman po ngayon, mga kababayan, kaunting kibot. Nako po, magiging delikado. Ito po ay ginawan ko lamang po ng content para maipakita ko sa inyo. Hindi po ibig sabihin nito, ginawan ko po ng content, pinakakalat ko po ito. Kalat na po ito sa social media kagabi pa. No, maaari nga yung iba dyan sa inyo na panood na itong bidyong ito. Kasi nga kagabi pa eh. Tapos, anong oras na ngayon? Alas 4, mag-alas 5 na po. O yan, ginawan ko po ng content, mga kababayan. O ito na po ang video. Tulad po ng sinabi ko kanina, kayo na lamang po ang humusga. Okay? O ito na. Kita lang lagi nagabot diri. Pansa. Ay lagi. Saan na siya ng logo? Logo ng Security. Presidential security. Presidential security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential security oh. Presidential security. Presidential Security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential security. Yan nga, presidential security. Sino? Ayun o, may ambulance. Command. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun. Hindi, FedEx. Ay, hindi, ambulance yan. FedEx. Dilo. FedEx. Ayun, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi, balak namin mag-HPG soon. Ayun o, naiya. Ha? Naiya exit. I-exit na tayo. Exit na yan eh. So, saan na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Yan. Sino kaya yun? Binabas nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So ibig sabihin yung bus ang pinaprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tas presidential, di ba? Presidential. O eto, mga kababayan, ha, ang unang nag-post
nitong video mga kababayan, ito makikita naman po ninyo, ayan, 14 hours po ang nakalipas mga kababayan. Nagtatanong lang naman po itong nagngangalang Chinito Tisoy. Hindi po siya nagpaparatang, nagtatanong lamang po siya. Katunayan niyan tinawag niya pa nga yung kanyang sarili na mga marites di umano sila sa daan mga kababayan. Pero ang tanong ho niya mga kababayan, sino yang nasa bus? Nakita niyo naman po siguro sa video mga kababayan na may mga pulis na nakamotorsiklo, kumbaga ito yung nagpapanatili para maganda ang daloy ng kanilang takbo. Tapos sunod mga patrol na po ng mga pulis. Tapos sunod yung malaking bus na meron di umanong logo ng PSG mga kababayan. At sa likod nitong bus mga kababayan, mga patrol na naman po di umano ng mga pulis. Nakita niyo naman po sa video, mga kababayan. At ang pangalawang video naman, ang nag-post, mga kababayan, si Ging Mahal Ko Kim. Ewan ko kung siya ba ang original na nag-post nito. Baka nakuha niya lang rin po sa iba. Pero katanungan pa rin po ang kanyang caption. Wala ho siyang pinaratangan kung sino man yung tao na nasa loob ng ospital, ng St. Luke's, wala sa binabanggit na pangalan, kundi nagtatanong lang si Ging Mahal Ko Kim. Ayan ang nakalagay ho dito, anong meron? Yan po ang kanyang caption. Pero nakalagay po dito sa video, mga kababayan, nakita niyo po siguro kanina, pwersa ng kapulisan nagsidagsahan sa entrance ng St. Luke's Hospital. Yan po ang nakalagay na maliit na caption sa video. Pero itong nag-post, nagtanong na rin po siya. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, nagtatanong lamang po tayo kung ito ba'y merong katotohanan o wala. Ang pinakamainam sigurong gawin ngayon, mga kababayan, ng gobyerno, ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, walang iba kundi maglabas ng medical record po mismo ng presidente. Tulad po nitong sinabi ni Auntie Claire, mga kababayan, mas karapat dapat siguro na maglabas na ho sila. Ito mula po ito sa isang Facebook page, mga kababayan, na nagngangalang tawag nito, balita o ang balita ngayon. Ito po ang sinabi di umano ni Auntie Claire, mga kababayan. Ayan, namayat na si PBBM. May question mark po dito sa, ayan nakikita nyo sa caption nitong pahina sa Facebook, mga kababayan Claire Castro, nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. Ayan nilinaw, mga kababayan ang kalagayan ng Pangulo pala, sorry. Claire Castro, nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. Ayan, pasensya na at nawala po sa paningin natin. Okay, kinumpirma ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang posibleng dahilan ng kapansin-pansing pagpayat di umano, mga kababayan ni Pangulong Marcos Jr. Ito na, nilinaw na ito ay dulot ng kanyang pag-iingat sa kalusugan matapos ang naranasang kondisyon. Walang iba kundi yaong diverticulitis di umano, mga kababayan. Ang ginagawa ng Pangulo, mga kababayan, pag-iingat lamang di umano sa kanyang kalusugan. Sa panayam, ipinaliwanag ni Castro ang dahilan sa likod ng pagbabago sa pangangatawan ng Pangulo. Ito ang kanyang paliwanag. Kumbaga, sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang
pain. Ayon daw po yan kay Claire Castro. Ito'y dahilan po mga kababayan ng diverticulitis ng presidente natin. Ngayon, dahil sa nararanasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayun. So kapiraso na lamang po ang kinakain mga kababayan. Kaunti na lang. Ito siguro yung sinasabi ni Auntie Claire na pag-iingat mismo ni Marcos Jr. sa kanyang kalusugan. Kapiraso na lang ang kinakain. Ayon pa sa kanya, mas naging maingat na si Marcos Jr. sa kanyang diet upang maiwasan ang pagbabalik ng sakit. Tama nga naman mga kababayan. Klaruhin lang sana talaga dapat ng PCO mga kababayan kung okay ba talaga ang kalagayan ng presidente. Siyempre, nag-aalala po tayo sa kalagayan ng ating presidente mga kababayan. At karapatan naman po siguro ng bawat Pilipinong taxpayer ang malaman kung ano ang tunay na kalusugan ng ating presidente. Hindi ho ba?